Sa nakaraang kabanata, naglalaban ang dalawang magkaibigan hanggang sa kalaunan nakahilata na sa sahig si Yosin sa ginawang suntok ng ating bida. Sa panibagong kabanata, pagkatapos ng kanilang laban, lumabas na sila sa pasilyo kung saan nangyari ang matinding sagupaan ng kanilang kakaibang kapangyarihan. Sa labas ng pasilyo may dalawang naglalakihang gusali, makikita ang sinag ng araw at maaliwalas nitong kalangitan. Habang naglalakad ang dalawa, mapapansin sa mukha ni Yosin na sobrang dismayado sa mga nangyari. Makikita rin sa gitnang bahagi ng kanyang ilong ang benda ng sugat dahil sa malakas na suntok na natamo niya galing kay Siwo. Kaya sabi niya sa ating bida na wag raw siyang magulo o kaya magsalita. Nakakainis raw ang mga yon dahil sa masama pa ang kanyang pakiramdam sa mga pangyayari. Dahil sa mga sinabi ng kanyang kaibigan, ay hindi na rin alam kung ano ang gagawin ni Siwo. Dahil hindi na niya matiis ay nagsalita na siya kay Yosin na inaalala raw niya ang kanyang ilong dahil sa tingin niya sobrang sakit nito. At hindi raw niya gusto na magkakapilat ito. Sumagot naman si Yosin na kahit hindi raw tulad ng isang halimaw na may kakayahan na gumaling ng napakabilis ang kanyang katawan ay hindi masasabing mahina dahil dumaan siya sa napakahirap na cultivation. Dahil sa cultivation, ang mga nabaling buto at ang napunit na balat ay magiging maayos ito sa loob ng isang araw. Dagdag pa nito, pansin din niya nang tumama na ang suntok sa kanya, ay hindi na ito sobrang lakas dahil ramdam niya na nabawasan na ang lakas nito bago pa tumama sa kanya. At noong walang nangyari sa kanyang pag-atake gamit ang katana ay, lahat raw ng kanyang makakaya, mabilis ram nitong binawasan ang lakas ng puwersa bago pa ito tumama sa kanya. Kung hindi raw niya ginawa yon, maaaring durog na ang lahat ng buto sa kanyang ilong. Dagdag pa niya kay Siwo na, kung tutuusin napakadesente raw ng kanyang ginawa. Kung maghahanap raw siya ng halimaw o makaharap ng malakas ay dapat raw gawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Dahil sa napatunayan na niya ang kanyang lakas noong naglaban sila, kaya gawin na niya ang kanyang ninanais. Nagiging ganito lang raw siya dahil sa kanyang pangako. Pagkatapos magsalita ni Yosin ay nagulat si Siwo nang may nilabas si Yosin na isang bagay. Sabi ni Yosin na kunin raw niya ito. Isang bagay na may iba't ibang kulay ang hinahawakan ni Yosin. Tanong naman ni Siwo na yan raw ba ay isang gourd. Sinagot naman siya ni Yosin na tama raw siya, ngunit meron raw itong pinagkaiba sa ibang gourd dahil hindi raw ito normal na gourd. Hindi magawang sabihin ni Yosin kung ano ang laman nito at saan galing kaya sinabi na lang niya sa ating bida na isipin lang raw niya ito tulad lang ng isang bombang gourd na magagamit ng isang beses. Ang paggamit raw nito ay ilagay sa kamay at hawakan habang babanggitin ang mga salita na urgently like a mandate, SVH. O kaya kung siya ay nagmamadali, basagin raw ito sa lupa. Subalit sa lakas niyang taglay, hindi na ito kailangan basagin pa sa lupa para gumana sa halip hahawakan lang niya ito at pigain, sa tingin niya mas maganda itong gawin. Kapag ka nabasag na ang gourd, gagana na ang mahika na nasa loob nito. Gagamitin lang ito kapag ka naharap sa isang mahirap na sitwasyon o panganib. At dapat raw siyang mag-ingat sa paghawak o paggamit nito dahil 3 piraso lang ang kanyang maibibigay at dapat hindi ito mabasag ng sabay-sabay kung gusto pa niya na may magagamit sa susunod. Sa halip na matuwa si Siwo, baka sa kanyang mukha ang lungkot nang mahawakan niya ito. Sabi niya sa kanyang kaibigan na sobra siyang nagpapasalamat nito. Ngunit tanong niya na tama raw ba natanggapin ang mga ito. Dahil nakakaimbak raw ang kanyang enerhiya sa 3 lalagyang ito. Hindi raw biro ang inilagay niyang enerhiya para mabuo ito. Sa palagay niya na, ang 3 bagay na kanyang ibibigay sa kanya ay hindi madaling gawin. Sa mga pinagsasabi ni Siwo ay makikita na nabigla ang kanyang kaibigan. Nanlaki ang mamata nito habang nakatitig sa ating bida. Nang napagtanto na siya sa mga sinabi ni Siwo ay, mabilis niyang sinabi kay Siwo na, paano raw niya nalaman ito? At hindi raw siya makapaniwala kung bakit alam niya kung ano ang nasa loob sa 3 bagay na hawak niya. Kaya tanong niya sa ating bida na hindi raw kaya nakakita na siya dati nito. Sagot naman ni Siwo na hindi pa raw siya nakakita na may gumawa nito. Subalit sa pamamagitan raw ng paghawak nito, nararamdaman raw niya ang enerhiya na nakapaloob sa 3 makukulay na bagay. Halintulad sa enerhiya na pinalabas niya noong naglalaban sila kanina sa malaking pasilidad.
Halos lahat ng kanyang enerhiya ay inilagay sa tatlong gourd na ito. Sa mga haka-haka ni Siwo, lahat iyon ay tama. Sa tatlong makukulay na bagay, madalas na ginagamit ng kanilang pamilya. Yusin family. Bago makabuo ng isang gourd ay kailangan ng matinding pagsasanay. At nangangailangan rin ito ng malakas na enerhiya. Sa pagbuo nito, pagkatapos malagyan ng enerhiya ang loob ng gourd ay binabalot ito ng isang special glaze. Kahit kailan at kahit anong sitwasyon, gamit ang gourd, maaaring gamitin ang kanilang kapangyarihan upang gumamit ng mahika. At kung hindi man sila ang may hawak nito. Kung sino man ang nagtataglay ng gourd, kaya nitong makuha ang enerhiya para makagamit ng mahika. Baka sa mukha ni Yosin ang gulat kaya napaisip siya na, ang bagay na binigay ko sa kanya ay may nakabalot na special glaze. Hindi madaling malaman ang loob nito dahil yon ang bumabalot sa enerhiya na nasa loob ng gourd. Subalit tanong niya sa kanyang sarili na ang pagtagos sa glaze at pag-alam sa dami at laki ng enerhiya ay hindi pangkaraniwan. Mabilis niyang sinabi sa ating bida na ipakita raw ang kanyang kamay kahit sandali. Hindi naman siya nag-atubilig itaas ang kanyang kamay na agad ipinakita sa kanya, at kaagad naman siyang nagtanong kay Yosin na, ano raw ba ang meron sa kanyang kamay? Bagamat sinasabi ng iilan na masasabi nila ang kapalaran at disposisyon ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa haba ng kanilang palad at pagkakalagay nito, ito ay ganap na walang batayan para sa karamihan. Gayunpaman, kung mayroong isang bagay na maaaring matiyak, ito ay ang kakayahan ng isang espiritual na tao, masters o gurus na parang shamans. Maiging sinuri ni Yosin ang kamay ni Siwo, at nang makita na niya ito, bigla siyang namangha habang nanginginig ang buo nitong katawan. Sa isip niya, hindi lang ito medyo compatible. Ito ay isang bihirang talento mula sa kanyang pagkabata. Ito rin ay sobrang bihira na makuha ng iba. Kahit na hindi siya sigurado ng 100%, ang kakayahang madama ang enerhiya sa loob ng tatlong kulay ng gourd, lubos na kamangha-mangha. At kung iisipin din sa kanyang mga sinabi na, nalaman niya sa pamamagitan ng pagtingin na magkatulad ang enerhiya na nasa loob ng tatlong bagay, ito ay nagpapatunay na siya ay kakaiba. Dahil sa lalim ng pag-iisip ni Yusin ay hindi na niya ito namalayan na may sinabi na pala si Siwo na ano raw ba ang nasa kanyang kamay. Naguguluhan na si Siwo dahil patuloy pa rin sa pagtingin sa kanyang kamay ngunit walang sinasabi. Patuloy pa rin sa pag-iisip si Yosin. Kung hindi raw siya halimaw ay dapat na raw niya itong naipaalam sa kanyang ama. O kaya, ito ay maaaring pasibol sa sarili niyang pagpapasya nang hindi nangangailangan ng pahintulot ng sinuman. Ang kanyang talento ay sobra-sobra na kahit kung siya ay tinanggap bilang isang panlabas na disipulo, walang sinuman ang magkakaroon ng problema dito. At tanong niya sa kanyang isipan kung hindi pa raw kaya huli ang lahat ngayon. Na kahit na hindi maitago ang kanyang pagiging isang halimaw ay hindi rin naman maitatanggi na meron pa rin siyang dugong tao. Subalit hindi ito makaligtas o mabigyan ng permiso sa mga tunggak na yon. Sa halip ng simpleng pagbagsak o pagtanggi na mabigyan ng permisyon, ay mataas ang posibilidad na maaaring iba ang kahinatnan na tahakin ang maling daan. Isang bihirang pagkakataon na ang isang goblin ay may talento ng isang shaman. Subalit, sa totoo lang, kung hindi si Siwo ang may ganoong talento, kahit siya ay hindi niya siya titingnan na kanais-nais na liwanag. Pagkatapos na mahabang pag-iisip ni Yosin, ay napagpasyahan niyang sa kanya lang ito. Sabi niya sa ating bida na, iniisip niya ang nakikita niya sa kanyang kamay patungkol sa kanyang kapalaran na buhol-buhol. At namangha naman si Siwo sa kanyang narinig at agad tinanong niya si Yosin na, totoo ba raw na madali niyang malaman ang kapalaran sa mamamagitan lang ng pagtingin nito? Sumagot naman si Yosin na siguro tama ang kanyang hula o kaya ito ay mali. Iniba ang usapan ni Yosin at nagtanong kung kailan raw ba siya papasok sa paaralan. Sumagot naman si Siwo na, sa halip na iisipin kung kailan siya papasok ay intindihin raw muna niya ang kanyang damit o bagong uniform dahil hindi na tulad ng dati ang kanyang katawan. At wala raw siyang ibang maisusuot maliban sa suot nitong tracksuit. Isang kasuotang pang sports na idinisenyo upang isuot ng mga atleta. At hindi lang raw yon dahil pati ang kanyang sapatos ay maluwag na. Sagot naman ni Yosin na may lukong ngiti na, hindi ba raw siya natutuwa at namamangha dahil sa tinagal-tagal niya itong inaasam ay nangyari na.
Dagdag pa roon na kung sakaling makita na siya ng lahat, maaaring pagkaguluhan siya sa paaralan kung malaman nila na si Choi Siwoo na dating mataba ay nagiging matipuno. Di worry, marami nang magkagusto sa kanya. Nag-iba naman ang mukha ni Siwoo nang marinig niya ang pinagsasabi ni Yosin. Sagot naman niya na, tapos na raw ba siya sa pang-asar? Sumakit na raw yung ulo niya sa kakaisip. Hindi pa rin mapigil ang lukong ngiti ni Yosin at patuloy sa pagsasalita na, sayang raw dahil hindi na sila umabot sa oras. Gusto pa naman niyang makita ang reaksyon ng mga taong naroon, lalo na yung bumasted sa kanya. Habang nakatingin siya sa kanyang smartphone, sabi niya na, kaya pala raw nakaramdam na siya ng gutom dahil tanghali na ng tapat. Agad naman sumagot si Siwoo na, baka gusto raw ba niya kumain na muna sila rito, siya na raw bahala sa bayarin. Bahagya namang nagulat si Yosin dahil bakit pa raw dito na pwede naman raw sa kanilang bahay. Alam niya ba na masarap yung kinain niya dating kimchi fried rice? Siya na raw bahala sa pork belly dahil yon ay nagpadagdag sa sarap. Sagot naman ni Siwoo na medyo mahihirapan siya kapag kaganon. Meron pa kasi siyang panauhin ngayon sa kanyang bahay. Saka sa mga oras na ito maaaring mahimbing ang kanyang tulog. Dagdag pa ni Siwoo na hindi rin daw siya magtagal pagkatapos nilang kumain dahil meron pa siyang mahalagang pupuntahan. Nagulat naman si Yosin habang nakikinig sa mga sinasabi ni Siwoo dahil gaano ba kahalaga ang kanyang panauhin na kung bakit hindi siya pwede makapunta sa kanila. Ngunit naintindihan naman iyon ng kanyang kaibigan kaya sabi niya sa ating bida na wag na raw niyang piliting magsalita ng isang bagay na alam naman niyang mahirap dahil kahit ano ang kanyang sasabihin ay alam niya ang gusto niyang iparating. Dagdag pa niya na nasabi na niya sa kanya dati na kahit ano ang pinaggagawa o gawin niya sa mga halimaw ay wala na siya ron. Dahil nasabi niya na may mahalaga siyang pupuntahan, sa susunod na lang raw siya ililibre, aalis na muna siya ngayon. Hindi nakaimik ang ating bida habang patuloy na nakikinig kay Yosin. Bahagyang tumingin si Yosin sa ating bida at nagbitaw ng babala na wag raw niyang tangkaing gayahin ang mga kalukuhan tulad ng mga tunggak na halimaw. Dagdag pa roon, kung lalabas raw siya at makaharap ng kung sino-sino, wag raw siyang yuyuko na lang na nagpapahiwatig na siya ay mababang nilalang, sa halip iangat ang kanyang balikat at itaas ang kanyang sarili. Dahil siya ay may sapat o higit na lakas upang gawin yon. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, sa kabilang banda naman ay makikita na naglalakad ang ating bida sa di malamang lugar. Sa isip niya na tama raw ba kaya ang kanyang napuntahan dahil sa napakaluma na ng bahay at lugar na kanyang mga nakikita. Dagdag pa roon, pakiramdam niya wala nang nakatira sa mga bahay na nandirito. Sa kanyang paglalakad, nakakita siya ng lumang pinto na may lumang kandado. Pinuntahan niya ang lumang pinto habang iniisip pa niya na ano raw ba ang ibig sabihin ng Rising Dark Moon Quarters? Ilang sandali, biglang bumukas ang pinto na ikinagulat ni Siwoo. Isang lalaki ang bumungad sa kanya na may maraming tato sa kanyang braso. Sa isip pa ng ating bida na ang kanyang kaharap ay isang halimaw, hinding-hindi siya magkakamali at ramdam niya na hindi ito karaniwang halimaw, ito ay malakas. Ito ay magiging problema sa kanya, ngunit hindi siya pinansin at makikitang wala pala itong pakialam sa kanya. Wala namang masabi ang ating bida. Subalit may isang paparating sa kanya at kinausap siya na natutuwa siya na may isang panauhin na ngayon lang niya nakatagpo. Isang babae na may nunal sa bibig ang patuloy na nagsasalita. Ikinalulugod niya raw na pumunta siya rito. Ang pangalan niya raw ay si Hong Ryun, head of the Rising Dark Moon Quarters. At nagpakilala rin ang ating bida. Sabi niya sa babae na pinapunta raw siya rito dahil sa pagliligpit ng mga tunggak na mga halimaw. Binigyan siya ng address dahil dito raw siya unang pupunta. Sumagot naman ang babae, siya pala ang tinatawag na si Siwoo. Narinig na raw niya ang pangalang iyan galing kay Elder Yumang. Kaya wag raw siyang mahiyang pumasok. Naglakad na nga papasok si Siwoo sa loob habang nakatingin lang sa likod ang babae. Sa isip ni Siwoo na, ang lugar na to ay sadyang napakadilim, kahit na wala siyang maramdamang madilim na aura, kakaiba pa rin ang kanyang pakiramdam. Makikita niya ay isang maitim na hamog na patuloy sa pagkalat sa paligid. Nang malampasan niya ito, isang liwanag ang tumama sa kanyang puting sapatos.
Baka sa mukha ni Siwo ang gulat sa kanyang mga nakikita dahil hindi niya akalain sa kabila ng maitim na hamog sa likod pala nito ay may napakagandang tanawin. Pagkatapos ng kanilang paglalakad, pumasok sila sa isang silid at ipinaghanda siya ng babae ng tsaa. Nagsimula nang magsalita ang babae na wag raw siyang mahiya at inumin niya ito na ayon sa kanya tulad ng nasa bahay. Nagpapasalamat naman si Siwo sa babae. Nagtanong naman si Siwo na hindi raw ba ito ang Siul. Dahil sa kanyang mga nakikitang bagay, kakaibang tanawin, at ang halimuyak simoy ng hangin, ito ay sobrang masarap sa pakiramdam. Sinang-ayunan naman siya ng babae na ang lahat ng kanyang sinasabi ay totoo. Ang Rising Dark Moon Quarters ay nakahiwalay sa mundo ng mga tao. Dahil ito ay pinapanatili ang sariwang hangin at mga enerhiya nito. Kung magtatanong siya sa dahilan kung bakit merong lugar na ganito, ang maisasagot niya ay, isa itong tindahan na magbibigay ng iba't ibang bagay na magpapagaan sa mga mamimili. Dagdag pa nito na, ang mga residente sa mundo ng halimaw ay mas mapabilis ang pagkatoto kung ano o papaano mamumuhay ang mga tao at iangkop ang kanilang sarili. Sa isip naman ni Siwo na, sabi ng matanda na, mas maganda raw kung pupunta siya sa lugar na ito na malakas ang sikat ng araw. Dahil kahit natatawagin itong tindahan ng mga halimaw ay naputol bigla ang iniisip ni Siwo nang biglang meron siyang naalala. At agad pinalabas niya ang kanyang mahiwagang scroll o monster scroll. Agad niya itong pinakita at ikinatuwa naman ng babae. Sabi ni Siwo na ito raw ay ang kanyang mga natanggap. Ang sabi rito na magagamit lang raw niya itong salapi sa mundo ng halimaw. Agad siyang nagtanong sa babae kung pwede raw ba na magamit itong bariyang salapi dito. Sinagot naman siya ng babae na, syempre raw magagamit niya ito rito dahil tutulong sila kahit na ano. Parehong mga palitan at pagbili. Nabigla naman si Siwo nang marinig niyang hindi lang ang pagbili kung hindi may palitan pa pala ng pera. Dagdag pa ng babae na may palitan na magaganap kung may tungkulin o trabaho raw ang isang halimaw sa mundo ng mga tao. Madalas ang monster coins ay papalitan ng pera ng mga tao. Ang value ng isang niyang ay mahigit kumulang 3 milyong won. Siyempre, kasali na raw doon ang komisyon. Hindi makapaniwala si Siwo at nanlaki ang kanyang mata sa kanyang naririnig. Dahil sa kanyang murang edad ay magkakaroon na siya ng milyong-milyong pera. Sa buong buhay niya ang pinakamataas lang na kanyang naipon ay 720,000 won. Subalit sa isang gintong barya lang ay nagkakahalaga na ng 3.6 milyong won, paano alang kaya ang 40 na gold coins? Tinanong naman siya ng babae na gusto raw ba niyang tingnan ang kanilang mga produkto. Agad na tinawag ng babae ang kanyang katulong upang ipakita sa kanya ang kanilang Demon Spirit Pill. Agad naman itong sinunod ng kanyang katulong. Sa loob ng kahon, makikita ang mga bilog na bagay na may iba-ibang kulay. Sabi ng babae sa kanya na, ang kanyang nakikita ngayon ay tinatawag na Demon Spirit Pills. Yan ay palaging hinahanap ng karamihan sa kanyang mga panauhin. Isang tabletas na kayang mabawi ang nawawalang monster energy ng mabilisan. Dahil sa mga nangyayari wala nang masabi ang ating bida, patuloy lamang niya itong pinakinggan sa pagsasalita. Dagdag pa ng babae na, sa kaalaman niya na, ang monster force sa mundo ng mga tao ay bahagya lamang. At kahit na meron mang isang lugar o monster world, matatagalan pa ring manumbalik ang nawawalang enerhiya. Kaya nabuo ang tabletang ito. Maraming sangkap mula sa mundo ng mga halimaw bago ito magawa. At dagdag pa roon, may ginagawang secret technique mula pa sa aming mga ninuno. Kaya kahit sa isang lugar na sobrang hina ng enerhiya, isang lunok nitong tableta ay mabilis manumbalik ang nawawalang enerhiya. Hindi na mapakali si Siwo sa kanyang mga naririnig, mabilis niyang sinabi sa babae na bibili raw siya nito dahil sobra niya itong kailangan. Tinanong niya ang babae sa kulay kung iba ang kulay iba rin raw ba yung level ng bisa. Sagot naman ng babae na tama siya, ang kulay ng Demon Spirit Pill ay tumutukoy sa level. Ang magagamit na pambili nito ay ang pera sa mundo ng halimaw, coin yang. Ang Silver Demon Spirit Pill ay nagkakahalaga ng 10 yang. Ang Gold Demon Spirit Pill ay nagkakahalaga ng 3 yang at ang Black Demon Spirit Pill naman ay nagkakahalaga ito ng 1 yang. Dagdag pa ng babae na, kung mataas ang level ay magkakaiba rin ang recovery rate.
Kaya kung gusto niyang mabilis na maibalik ang kanyang nawawalang enerhiya sa oras na ito, ang maipapayo niya ay ang black pill. Medyo may pag-alinlangan na makikita sa mukha ni Siwo. Sabi niya sa babae na kung gayon raw ay isang black pill ang kanyang kukunin. Tanong niya sa babae na pwede na raw ba niya itong lunukin sa mga oras na ito. Sabi naman ng babae na may kakaibang ngiti na ito raw ay walang problema. Kung ito ay kanyang gagawin, maaaring mamayang gabi makukuha na niya ang hinahangad na nawawalang enerhiya. Makikitang parang may masamang binabalak ito sa kanya. Sa isip ng babae na kahit saan raw sa kulay na kanyang lulunukin, wala naman raw magbabago. Mayroong diskusyon mula sa mga halimaw tungkol sa Monster Force, kaya ang dalawang pinakamahalagang bagay ay ang laki at rate ng absorption ng Nidan. Ang laki ng Nidan, o ang tinatawag na lagayan ng kabuuang dami ng Monster Force. Habang tumatanda ang isang halimaw, lumalaki rin ang lagayan habang kumakain sila ng iba pang halimaw. Gayunpaman, sa kaso ng absorption rate na mula sa nakapaligid na kapaligiran o ang pagkain na kanilang kinakain upang mabawi ang kanilang Monster Force, napakahirap pataasin ang rate na yon sa pamamagitan ng pagkuha. Kaya ang karamihan ng rate ng halimaw ay higit sa lahat ay nagmumula sa kanilang sariling talento o sa kanilang impluensya mula sa kanilang kadugo. Sa isip pa ng tunggak na babae na, kung isang high-ranking class ang lumunok ng isang black pill ay maaaring 3 oras or 4 na oras upang matunaw ang iyong tableta. Subalit sa katawan ng kalahating monster, kahit sa kalahati ng black demon pill ay hindi iyon matutunaw ilang araw pa man ang lilipas. Ilalabas lang iyon ng katawan. Sa isip pa ng babae na, gayunpaman, hindi naman siya masyadong nagsisinungaling. Kung maabsorb man ng kanyang katawan kahit na kaunti, ang kanyang walang gaanong halagang nidan o lalagyan ng enerhiya, maaaring mapuno ito ngayong gabi. Alinsunod sa pagtatansa ni Hongryun o ng babae ay, ang itim na kulay na tableta ay isang labis-labis na gamot para sa ating bida. Kahit sa isang tableta, maaaring maibalik na may 3 beses or 4 na beses ang enerhiya ng ating bida. Di mapigil ang ngiti na makikita sa mukha ng babae nang malunok ang maitim na tableta, subalit makikita ang nakakasilaw na liwanag na nanggaling sa ating bida. Ilang sandali, makikitang bumuhos ang malakas na enerhiya sa di kalayuan. Dahilan upang masilaglagan ang mga lagayan ng tsaa sa sahig. Ito ay nagpapahiwatig na hindi basta-basta ang ating bida at ang nidan nito o ang lagayan ng kanyang enerhiya. Pinagpapawisan at bakas sa mukha ng tunggak na babae ang sobrang gulat. Hindi siya makapaniwala, napaisip siya kung totoo ba ang kanyang nakikita dahil sa ilang segundo ay kaagad na gumana ang Black Demon Spirit Pill sa kanya. Napatanong na lang siya sa kanyang isipan kung sino talaga itong kanyang kaharap dahil, kahit sa kaunting panahon, ay may labis-labis na itong lakas upang maabsorb ang ganoong karaming Monster Force. Dahil sa pagkaubos ng enerhiya ni Siwo mula noong naging halimaw na siya ay, ngayon lang niya naramdaman o nakamit sa unang pagkakataon sa tanang buhay niya ang maabot sa tugatog o lampas sa 100% ng kanyang Monster Force. Tanong niya sa kanyang sarili na sa kanyang nakaing low-level pill, ito na raw ba daw yata yung pinakamasarap na nakain niya?